Take up your cross. Ayan. Sabi dun po, di ba? Sabi din kanina, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino bang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang sarili, at ang pangalawa ay pasanin ang kanyang cross. Ay, dati po kasi nagpapasan ako ng cross, tas ganun-ganun pa sa likod. Ganun po ba yung ibig sabihin dito sa konteksto? Hindi po. Amen. Hindi po talaga. Ayan. Hindi literal na pagbubuhat ng cross, but cross means suffering. Ito ay patungkol sa araw-araw na suffering habang sumusunod ka sa Diyos. Araw-araw po take note. Araw-araw. Ayan. At isang katotohanan, meron talagang hirap na dadanasin. May mga trial, may mga sacrifices talaga. Hindi naman yung sinasabi na, ayoko na maglingkod sa Lord, ang daming problema dyan. Hindi po. Kapag wala ka sa Diyos, wala kang problema. Mas marami. Kasi ngayon, habang may Kristo ka sa puso mo, mas magaan. Amen po. Ayan. Sabi nga, pasanin ang kanyang krus ay nangangahulugang pagpapahayag ng kahandaan tiisin ang anumang maaring dumating. So, handa ka. Maging handa ka. Magkaroon ka ng kahandaan. Kasi kasama na talaga. Kasama na sa buhay natin yung suffering, trials, sacrifices. Hindi yung sasabihin mo na, Lord, bakit ganito? Puro problema na lang. Bakit ganito? Lagi na lang wala. Bakit ganito, Lord? Bakit ganito? Puro ganito yung sinasabi mo sa Lord. Pero hiningi mo ba sa Lord yung kalooban niya? Lord, ano po ba yung kalooban mo? Bakit po kaya nangyari sa akin? Mali po ba yung decision ko? So, i-check po rin natin yung puso natin na baka kaya may mga nangyayari rin sa yung problema ay baka hindi mo nakikita kung ano yung kalooban ng Lord. At sabi rin po sa 2 Timothy 3:12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sorry, Sai, paslagay na lang. Daranas ng pag-uusig na wala. Ipapalagay po natin. Ayan. Nawala sa akin. Sa akin pala yung nawala. Ayan. Daranas daw po tayo ng pag-uusig. Sinasabi na po ito sa Bible. Ayan. Daranas tayo ng mga trials, mga sacrifices, persecution, lahat. Ayan. Persecution can be your cross. Habang sumusunod ka kay Lord, may mga persecution na darating sa iyo. Pagbabawalan ka ng pamilya mo, pagtatawanan ka ng kaibigan mo, at makukornihan sila sa iyo. Meron po akong isang delegate na nahawakan. Sabi niya no second day, ay hindi daw po siya pinapa-attend ng mama niya kasi Katoliko sagrado daw po sila. Ay, sorry po, may Katoliko po ba dito? Sorry. Kinwento lang naman. Dati, ayan. Sabi ko, ayun, sinasabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, basta sumunod ka lang kung ano yung kalooban ng Lord at tindigan mo kung ano yung alam ng tama. Sundin mo pa rin yung parents mo kasi nakikita nila kung magbabago ka. Kasi alam na natin, di ba yung tama? Iiba pa ba tayo? Alam mo na kung ano yung tinitindigan mo bilang isang disipulo. Aalis ka pa ba? Na yun nga, tapos pina-assignment po kasi sa kanila, mag-sorry daw, yakapin, i-text. Tapos pag-uwi daw niya, niyak daw niya yung mama niya. Ginawa daw sa kanya ng mama niya, sinabunutan siya. Meron nangyayari sa'yo. Nasisirat ka naman ng ulo. Tapos yun nga, umiiyak din siya kasi ang gulo-gulo daw ng pamilya niya. Na, yun nga, ano nga daw sila, wag na daw bumalik kasi nasisira na daw ng ulo yun nga yung bata. Sinabunutan nga daw siya. Ayun, na sinasabi din talaga na minsan pagbabawalan ka ng pamilya mo or ayun, baka nababaliw ka na kapag nag-iisa ka lang na nagsiserve sa Lord. Pero sabi nga, dadaanan mo talaga yan. Dadaanan mo yung mga pagsubok na yan, persecution na yan. Minsan sa kaibigan natin, uy, banal ka na ngayon na. Hindi ka na sumasama sa ano .
yun. Kasi ang sinusunod mo naman ako, ang sinasamahan mo naman ay ang pagiging disipulo ni Kristo. Ay marami magiging bagay. Maraming bagay ang magiging hadlang para sa pagsunod mo sa ating Panginoon.